mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Nandito pa rin po tayo ngayon sa isa sa mga tindahan ng liquefied petroleum gas o LPG dito po sa Tandansora sa Quezon City. Bakit kanyo? Dahil taas presyo na naman sa LPG. Yan po ang sumalubong sa ating mga kapuso ngayon pong pagsisimula ng buwan ng Disyembre. No? At 2 pesos po per kilo ang itinaas sa presyo ng LPG ng Petron habang 1 peso and 64 centavos naman ang kada kilo ng LPG ng Solein. Yan po ang mga dagdag presyo. At bunsod po yan ng paggalaw daw ng international contract price ng LPG. Sa mga nagtataka naman po mga kapuso kung bakit sa kabila ng pagdedeklara ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Calamity noong November 6, bakit may pagtataas pa rin sa presyo ng LPG? Dahil no itong November 21 po ay nagwakas na yung 15 araw na price freeze para rito. Kaya naman ngayon, kukumustahin na natin kung ano ba ang mga sentimiento ng ating mga kapuso kaugnay dito sa panibagong pagtataas naman ng presyo ng LPG. Yan. Makakausap po natin ang isa sa mga bumibili, consumer ng LPG na si Ginoong Reynaldo Bercasio. Magandang umaga po sa inyo, sir. Alright. Nako, nagtaas na naman po ang presyo ng LPG, no? Gaano po kayo kaapektado nitong panibagong pagtataas? Kasi 2 pesos kada kilo para sa Petron, tapos 1 peso and 60% tapos sa kada kilo ng Solein. Bali, Bob, talagang sobrang malaking apektado sa amin, lalo na sa mga aming household at budget. Sa mahalin din ng mga bilihin, talagang mahirap po talagang i-ano natin yung aming pagtitipid na lang siguro. Yun na lang po. Araw-araw po ba kayo nagluluto? Bali, mostly sa amin, sa isang buwan namin, yung isa LPG namin, hanggang isang buwan mahigit lang po. Ganun. Yes po, ma'am. Mabilis din na Opo, ubos, no? Tapos, kumbaga, yun, sinabi nyo, mahigit isang buwan lang. Opo. Yung ganitong sitwasyon, ano po ang magiging diskarte ninyo? Lalo na, magno-Noche Buena, maraming lutuan yan. Dahil kumbaga, merong Noche Buena, maraming mga handaan pag Pasko. Paano po magiging diskarte ninyo? Bali, siguro, ma'am, yun talaga. Bali, siguro, start ngayon. Siguro, mag-iipon kami ng 50-50 o 100 bawat sa isang pamilya namin para mapunuan namin yung aming Noche Buena. Sa tingin nyo naman po, mapapagkasya nyo yung budget nyo para sa Kapaskuhan? Siguro, pwede kung share-share kami. May bonus na ba? Wala pa. Sige po, maraming po salamat. Good luck na lang po sa inyong diskarte, ha? Thank you, ma'am. Alright, salamat po. Samantala mga kapuso, sa punto pong ito, tanungin naman po natin yung may-ari mismo ng tindahan ng LPG na si Ginoong Jason Cabral. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jason. Magandang umaga po. Magandang umaga din sa unang hiling. Alright. Kumusta po yung bentahan? Kasi nag-anunsyo na naman po ng pagtataas ng presyo ng LPG, no? Kayo po ba, naramdaman nyo na kahit na medyo nagsisimula pa lang, no? Nararamdaman nyo na po ba yung epekto nito sa inyo pong pagtitinda? Ramdam po namin ang pagtaas, lalo na pag regular na buwan. Pero ngayon po kasing holiday season, inaasahan po namin na tataas yung benta namin dahil nga mga okasyon. Pero yun nga, sumabay po yung pag-increase ng LPG na nasa 22 pesos per cylinder. Yun, nakikita ko naman hindi naman siguro po masyadong makaka-apekto sa amin yun dahil nga kahit mahal, bibilhin pa rin po ng mga end user or consumer. Dahil kailangan pa rin naman nila magluto. Mga magluluto ng mga panghanda po kasi. Alangan naman mag-uling sila. Pwede rin, pero pwede matagal. Rin, pero ganun din po mahal din po kasi yung uling Oo, pero talagang ine-expect nyo, karaniwan na po ba yung ganito kapag panahon ng magpapasko, sasabay talaga yung pagtataas ng presyo? Opo, taon-taon naman po nangyayari yan na tuwing December, nagbabago talaga yung presyo, tumataas po talaga. So paano nyo po kinukumbinsi? Kahit na, of course, alam na nga natin na yung mga kababayan natin, mga kapuso natin talagang bibili at bibili pa rin sila. Pero paano nyo kinukumbinsi yung talagang ituloy pa rin nila yung pagbili nila? No? Pinapaliwanag po naman namin na talagang tumaas po sa international market na yung presyo ng LPG. Alright. Kaya no choice din sila bumili kasi nga kailangan po nila. Ganitong holiday season. Yan po. Kailangan syempre maghanda para mas maging masaya pa rin ang Pasko natin. No? Maraming pong salamat, Sir Jason Cabral. Siya po yung may-ari nitong tindahan ng LPG na atin pong kinaroroonan ngayon. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.